siyang pelikula. But he was here earlier and we have a video. Meron pa tayong video. Pwede natin i-play back na ngayon. Parang may message naman siya. No? First of all, I want to thank si Miss Irene and Miss Lulu. Sila yun sa Gateway. Kasi kung wala sila, I don't know where we're gonna hold the festival. Ang dami kasing screen at napakaganda na ang dito, no? Yan sa Gateway. Pinaayos nila. And thank you to Mr. George Araneta for being such a good sponsor. No? Siyempre natutuwa din ako katulad ng sinabi ni Bus kanina na napakadaming submission at taranta kami sa dami. Parang nahilo yata sa ka-screen ng mga submission. No? And we were able to shortlist them. So, para sa selection committee, hindi sila mahirapan. We don't have to identify the selection committee yet, but during the awards night, we will let you know who the selection committee members are. No? Siyempre, dami ng estudyante, and after the Sinat Maynila Masterclass held last August, the whole month of August, the 3 weekends, ang dami din sumali, no? Yun nagbayad ditong libre. And some are students, but mostly professionals na gumawa na sila ng pelikula. May iba nakagawa na ng isa. So it was a refresher's course, no? Kaya namin na maganda din ang nangyari sa Sinat Maynila, no? Tama ba? Direct Joel. Joel has, I've worked with Joel long time ago, di ba? Ang dami natin yun, no? Yeah. Yun, City, yun, lover ko, yun ba yun? Sir mo, lover ko. Yun. So, and then, yun ibang suki natin sa short films, no? Si Jimmy sa Conte, yun, Labislab. So yun, and anyway, without further ado, I'll give the floor back to Boots. Siya na lang mag-announce na tayo, di ba? Para playback kay Direk, and then we will announce right away. Kasi marami tayo, baka umabang pa ang oras. So yun, no? Okay, thank you very much. Maraming salamat, boss. Sa lahat ng mga participants at saka sa lahat ng mga finalists sa Sinag Maynila International Film Festival, congratulations. At masaya kami at maganda ang lahat ng mga karamihan, no? Ng lahat ng mga natanggap namin mga pelikula, mga short films at documentary. So sana itong edition na to, maging masaya tayo lahat at mapanood ng mga kapwa natin Pilipino ang mga pelikula nyo, marinig ang mga boses nyo. And finally, congratulations sa inyo at magkita-kita ulit tayo sa sinihan at kasama nyo kung manonood ng pelikula nyo. Maraming salamat, Direk Dante. Independent Film Festival ay matagumpay na nagbabalik sa ika-7 taon. Pusing deliberasyon, nakapili na ang selection committee ng mga finalists para sa Sinag Maynila full-length categories. Manawag ang landas pantungkong pag-asa. Zelda 3. Altar Boy. Altar Boy, wala. Nasa presentation ng Altar Boy. Sinag Maynila 2025. Sine lokal, pang internasyonal. While you're smiling, please stay there. I'd like you to introduce a little bit about your film. Maybe 1 or 2 sentences. Kande actually stars Sunshine Chidoro and JC Santos, and this is an Ilonggo film, and I don't know how to
ganon. So anyway, Kande is a story about friendship of kids growing up in their hometown and enjoying the days of the fiesta. And then until something very tragic happens. So it's a story about, it talks about healing and forgiveness can never be so difficult to attain if you just simply ask for them. And maraming salamat sa Sinag Maynila. This is a dream come true for me especially. And please watch Kande. Maraming salamat, Direk Kevin. Direk Topel, wag ka muna umalis. We'd like you to introduce your film. Short lang. Magandang hapon. Yun lang nagsisikin sa akin to kasi kanina tinawagan ko yung producer ko. Sabi ko, nagsabit pala tayo sa Sinag Maynila. So, anyway, thank you sa buo-buo ng Sinag Maynila. Actually, itong movie na to, sa lahat ng mga nagtatanong, ang ibig sabihin ng Korean word na Jongbu ay mistress. At ang story na to ay nagre-revolve sa isang couple na pumunta sa isang remote place sa Baguio to fix their marital problem. And alongside with them is the guy's mistress. So when they arrive, chaos erupts and hauntings begin. So yun lang. Maraming salamat, Direk Topel. Okay, good afternoon po sa inyo lahat. Unang-una, maraming salamat po sa Sinag Maynila sa pagbibigay ng oportunidad sa aming pelikulang Zelda 3 na maipalabas dito sa ating festival. Kasama ko rin po pala dito sa Zelda 3 yung aking co-producer si Mr. Alex Rodriguez, and kasama rin dito, nandito po sa atin si Eric Ramos, sa aming writer. And then ang aming editor si Jeff San Pedro at ang aming graphics designer si Sofia San Pedro. And yung bumubuo ng 527 Entertainment Production. Okay, ang Zelda 3 po ay kwento ng paghahanap ng hustisya dito sa ating mundo na punong-puno ng kawalan ng katarungan. So yun lang po yung siguro may bibigay kong explanation do sa ating pelikula. And muli, maraming salamat po sa inyong lahat pagkakataong ito. Thank you po. Maraming salamat, Direk. Cast sa Cesar Montano, JM De Guzman, Carla Abellana, Aaron Villaflor, Jeff Tam, marami pa pong iba. Medyo nasuportahan po tayo ng malalaking artista dito sa ating pelikula na tumulong po sa atin dito. Maraming salamat po. Thank you, Direk GB. Maraming salamat sa Sinag Maynila. Yes! Ito po ang pangalawang pagkakataon ko na napasama ako sa Sinag Maynila. Pwede ko bang bigyan ng pagkakataon ng mga producer ko na tawagin ko dito sa harapan? Tinatawagan ko ang producer ng Sunrise Films, si Sunny Alvarez, si Alan Navarro, si Dorothy Gilmore na isa ring artista dito. Narito din ang iba kong artista, si Felix Edition, si... Anong pangalan ng bata? Delis? Inigo Delen. Inigo Delen. Si Inigo Delen at si Dorothy Gilmore. Ang madawag, ang landas patungong pag-asa ay istorya ng isang teacher at ng isang town. Yung isang town ayaw nang mag-aral ang mga bata kasi nagkaroon ng encounter ang rebel at ang military dun sa town. Hanggang may isang babaeng teacher na pumunta doon at niligawan ang mga bata para pumasok na muli. Niligawan ang mga magulang. Mahaba ang mga karanasan at na hinarap ng teacher upang makumbinsa ang mga bata at ang mga magulang na pumasok muli. Yun po, sana po manood kayo ng pelikulang Pilipino, Sinag Maynila at iba pang pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat, Direk Joel. Please stay on stage with the production. Si Roswell pala, AD. Ayan po.
labas mo. And directors in front now, directors in the front. Takpan na natin sila. Takpan yung iba. Oy, akin yan. Nasaan yung sa akin? All right. May we ask just the directors to stay in front. For the rest, maraming salamat. Okay. Wait lang po. Front, center. Yes, yes. Ayan, wala na. Waki. Waki, isang waki. Wala na waki. Walang waki. Diyos ko, nakakaloka. Okay, favor naman tayo. Sa camera, Okay na? to your right. More pass. Sige, sige. More shots. More shots. Dito na po, ABS-CBN. ABS. ABS. Jump shot. Masasabi ko sa industriya natin ay they're both mahirap saka at the same time maraming opportunities. Ang hirap kasi ang daming competition, at the same time ito nga yung mga problema sa viewing people. Siguro mas naghahangad talaga ng quality yung mga nanonood. Kasi pag nanonood sila, kinocompare lagi sa Hollywood yung mga gawa namin. So, kailangan lang namin, taas siguro yung quality. And also, medyo mahal talaga yung mga tickets, no? At the same time, maganda rin yung playing field ng filmmakers kasi lumaki na yung namin. Kumbaga, marami na kaming grounds to work on or play with. Meron ng social media, meron TikTok, meron na yung vertical cinema ngayon. So, ang dami rin pwedeng paglaruan. Yun lang. Thank you, Direk Pope. Direk Joel, kayo po, ano sasabi niyo sa lagay ngayon ng industriya natin? Ano ang masasabi ko sa lagay ng industriya ng pelikula ng Pilipino? Hindi maganda. Hindi maganda ang katatayuan ng industriya ng pelikulang Pilipino ngayon sa kadahilan ng nawawala na ang nanonood sa mainstream cinema sa mga sinihan. Sa kadahilan ng napakamahal ng sine. Okay? Hindi na ito kasing sigla ng ating pelikula 10 years ago. Ngayon, naghahanap na ng bagong anyo ng pagsasabi sa manonood na pwede kung paano sila manonood. Naghahanap ng bagong anyo upang mailapit siya sa masang manonood. Sa ngayon, habang hinahanap yon, may unti-unting mga pelikula na nagba-box office. Pero pag kinumpara mo sa pinakamaraming pelikula, marami pa rin pelikula ang hindi pinanood kaysa sa pinanood. Nagiging interesado lang ang manonood pagdating ng film fest. Dahil may pera sila. Yung market ng Filipino movies, hindi na siya yung dati. Yung dati kasi, dahil ito ang sinasabi nating madaling puntahan, mababang pera ang kailangan mo para manood. Ito ang major form of entertainment ng tao nung panahon mga nagdaan. Ngayon po, hindi na. Ang mga ordinaryong tao na sinasabi nating ang trabaho ay minimum wage lang, na driver, hindi na sila manonood ng 400 pesos o 350 pesos o 500 pesos na sine. Bibili na lang sila ng bigas, bibili na lang sila ng ulam para may makain sila. Sila yung dati nating mga audience.
Ngayon, hindi na. Ang audience natin ngayon, yung tinatawag natin Petit Burgues, yung maaaring mag-spare ng 500, 350. Kasi ngayon, ang lahat ng sinihan ay nasa mall. Pag pumunta ka sa mall, bata, Diyos ko, kahit 1,000 kulang. Pagkasama mo, asawa mo, kasama mo, sweetheart mo, kasama mo, mga anak mo. Kakain pa kayo, mamamasahe pa kayo. Eh, kailangan mo ng malaking pera para makanood ng sine. Kaya humina ang ating sinihan sa ordinaryong petsa ng pagpapalabas. Pero, nagkaroon ng ibang anyo ng tinatawag nating pagmamarket, di ba? Meron mga tinatawag na streaming na nariyan na pwede mong puntahan at ibenta ang iyong gawa. Meron tinatawag nga yung mga black screening na binibenta na isang buong araw. Nag-iiba-iba na ang pamantayan ng tinatawag natin, hindi nakikinig si Jerry Ulea, ang pamantayan ng iba't ibang klase ng pagmamarket. Okay? Nag-iiba-iba na. Yun lang. Thank you po, Direk Joel. Direk GB kayo. Sa haba ng sinabi ni Direk Joel, I agree naman sa sinabi ni Direk Joel na hindi, seriously, struggling siya. Pero ako kasi naniniwala rin ako na sa mga ganitong pagkakataon na nag-struggle, yan yung time na makapag-create ka ng opportunities. And then siguro ito yung time na siguro hanapin natin kung ano yung mga opportunities na pwede sa mga pelikula natin, kung saan natin siya pwedeng ipalabas, kung saan natin siya pwedeng ma-share sa mga tao. So ayun, siguro yun yung pinaka-estado para sa akin. Thank you po. Direk Kevin kayo po. Actually, magsa-second emotion na lang din sana ako kay Direk Joe. So sinabi niya. Pero Direk Kevin, medyo nag-i-improve na naman po ngayon, hindi po ba? Alam po natin lahat yan. So, well, actually, because I think of the rise of the indie and regional filmmakers, because of them, as in like, ang dami-daming kwento na lumalabas na rin ngayon. However, again, tulad din sinabi ni Direk Joel, the challenge really is how you're gonna screen your films. You know, so dapat we should be able to look for other venues for that. One thing I would like to cite, being an Ilonggo, in Iloilo, Direk Elbert knows this, we have the longest running film festival in the entire country, and that's the Bantayan Film Festival in Gimbal. And the screening actually is attended by like about 5,000, 6,000 people in the audience, all in one night. So may mga ganun, and they screen in the plaza. Sa UP, Visayas naman, we have our Cinematheque. So alam mo yung ganun, kasi if we screen in cinemas, ang mahal, yung rental alone. And then you cannot make your students anymore go to the cinema. Sabi nila sa'yo na, eh paano naman yung allowance namin? Tapos kakain pa kami, magme-merienda pa kami. And I remember as a student before, yung allowance namin kasya allows us to watch movies. Dati. Ngayon, hindi na talaga kakasya. Manonood ka pa ng pelikula, maggugutom ka pa. Ganun yun. So I think that's the state now. But yes, as I said, because of indie and regional as well filmmakers, then there goes. I mean, like, there are a lot of stories that we can explore, and at the same time venues too for screening our films. Kasi the film should not just be limited to cinemas. Ayan, sa ating mga young filmmakers, should they want to pursue itong career na ito, filmmaking? Ako lang muna daw, sabi ni Topel. Ano ang advice ko sa mga bata? Yes po, yes po. Aba, huwag kayong matakot magkamali. Mag-aral sa pagkakamali. Huwag kayong mahamper ng paggawa dahil natatakot kayo. Huwag matakot magkamali. Mag-aral sa pagkakamali. Pag nagkamali kayo at yun naman ang ginagawa nyo, bang kamali ng kamali ay puro kayo tanga pag ginawa nyo na yun. Dapat pag-aralan ninyo ang pagkakamaling ginawa nyo at i-correct nyo syempre yun, hindi ba? Pero dapat hindi kayo natatakot magkamali. Ako, ang dami kong pagkakamali. Diyos ko, pagkadami-dami. Pero hindi ako natakot. Pinurusok ko ang mga bagay na natutunan ko hanggang sa natuto ko. Maraming pagkakamali akong ginawa, hindi ako perpekto, maraming pagkakamali. Pero natuto ako sa mga pagkakamali na yun. Dapat matuto kayo sa mga pagkakamaling magagawa niyo. At huwag kayong matatakot
Naku, natatakot ako, baka ganito, baka ganyan, baka ganon, baka ganyan. Pag puro ganon, wala nang mangyayari. Kung ano yung iniisip nyo na gagawin ninyo, ipurso nyo. Tingnan nyo kung hanggang saan papasok. Kung nagkamali, sige, nagkamali. Pag-aralan kung ano yung pagkakamali na yun. Huwag matakot. Huwag matakot. Isa pa, dapat hindi kayo hiwalay sa lipunang kinabibilangan ninyo. Dapat bahagi kayo ng lipunan kinabibilangan ninyo at alam nyo kung ano ang nangyayari sa kapaligiran nyo. Dahil ang istorya nyo ay nakabatay sa katotohanan ng lipunang kinabibilangan nyo. Dapat bahagi kayo ng lipunang yan. Salamat. Nag-agree ako sa lahat ng sinabi ng Director. Siguro yun nga, persistence talaga kailangan. Tsaka dito sa industriya ito, minsan may project ka kasi, so minsan wala talagang project, so minsan meron. So kailangan lang mag-share talaga at mag-tiis. But yan, keep holding your yung art nyo. So yan. Siguro una yung huwag kalimutan yung pangarap. Lahat kasi nagsisimula sa pangarap. So very important yung patuloy na mangarap para umasenso, mangarap para mag-succeed. And then yung passion, huwag din kakalimutan. And then siguro pangalawa yung lagi nyo lang iisipin na hindi naman lahat ng maganda sa paningin ng ibang tao ay maganda sa inyo. At yung maganda sa inyo ay maganda rin sa kanila. So, kanya-kanya yan eh. May freedom tayo pagdating sa taste eh. So, kung ano yung paniniwala nyo na maganda, yun ang i-pursue mo. Kasi mahirap yung masyado kang dependent sa reaksyon ng ibang tao. Dependent ka sa, baka ganito sasabihin nila. Dapat ikaw sa sarili mo, buo yung ginagawa mo. Handa kang lumaban at ipaglaban yung ginawa mo na para sa'yo maganda yan. Kahit nasabihin ng 1,000,000 tao, pangit yan. Pero sa'yo maganda yan. As a teacher, I always tell my students, make beautiful mistakes. Beautiful mistakes are mistakes that you can learn from. So ganun yun. And don't be afraid, similar to what Joel said. And also, kasi kami, we make films there sa Iloilo, and we collaborate with our students. And I always tell my students, just because we're teachers, do not be afraid to collaborate with us. So it becomes an open field, and it makes it more worthwhile. Kumbaga, and you give them their voice as well. Na hindi sila matakot to voice out their opinion, or just because they're students and you're the teacher. Because as a teacher, you can also learn from your students. Diba? So ganun. We keep it ganun ka-open. Para na they will learn as well na ganun din. Now, when they get to that point, they will also still become open-minded. And it's not just because you're the director, ikaw na may alam lahat. So yun. At maging hambog. Dapat ang paa natin ay parating na sa lupa. Marami akong alam ng mga batang direktor na bago. Diyos ko po, sobrang yabang na. Huwag ganoon. Hindi maganda yun. Dapat parate ang paa natin ay nasa lupa. Names, dapat names, sabi ng press. Diyos ko, gusto nyo ako demanda? Hindi na sabihin. Sa one-on-one interview. Meron ganoong mga bagong direktor. Huwag ganoon. Huwag ganoon. Hindi maganda yun. Hindi ka aasenso pag ganoon. Be humble. Be humble. Adrian Blitz yung artista ko, and inumpisahan namin to i-conceptualize before the pandemic. So, yung producer namin gusto niya nang gawin, and nagkataon naman nagkaroon ng pandemic. So, sa gitna noon, actually lockdown yun, so lahat kami gusto talaga namin lumabas, no? Kaya hindi kami nahirapan i-convince yung actors because they wanted to go to Baguio during the height of the pandemic. Kaya at the same time, yung mga TF din lang binabaril na kasi they really wanted to go out. So, inumpisahan namin ito ng pandemic, ngayon lang namin natapos because of logistical problems saka monetary din. And maganda to kasi binigay namin yung lahat namin yung mga bagong scares, saka si Ritz and Adjur actually ang galing nila dito, yung acting nila.
Yun lang. Kulang ninyong lahat. Kayo ang mga filmmakers, director. Start natin kay Direk Joel. Bakit kailangan panoorin ang pelikula ko? At saka yung pelikula nila din. Kasi Sinag Maynila Festival. Dapat mag-participate kayo, sumama kayo sa Sinag Maynila Festival at panoorin ninyo. Iba't ibang klaseng pelikula yan. Madadagdag ang inyong karanasan at inyong kaalaman pag pinanood nyo yan. Pag hindi nyo pinanood yan, hindi kayo maganda. Yun na yun. Hindi na kami sasagot. Sa karamihan dito, world premiere. Diba? Sino pang may gustong magtanong? Si Alan Jones. Si Alan Jones. Go, Alan. Tanong ko lang si Direk Topel kasi diba, usap-usapan yung artista mo ngayon na may issue sa pagpopromote ng film. Magpo-promote ba ng pelikula mo si Aljur? Sabi mo, andito siya kanina. So, mukhang magpo-promote siya, di ba? Buti na-convince mo. Buti na-convince ni Sir Mel. But anyway, nandito siya kanina kaya alam may shoot siya today ng Batang Quiapo. Kaya hindi rin siya nagtagal. Nag-promote naman siya, mayroon siya interview kanina. So magpo-promote yung mga artista niya. Ikaw din, Direk. Si Rita Daniela ba magpo-promote? Magpo-promote pa si Rita. Hindi rin sila nakapunta dahil may taping sila ngayon yung 3 artista ko, hindi rin nakapunta dahil tumapat sa Wednesday. Mostly taping, ako din may taping today, kaya lang hindi ako katali. Okay? Kaya naka-attend ako. Wednesday, MWF ang taping kaya wala yung aking main actors. Pero dadating sila sa premiere night. Gusto nilang pumunta, kaya lang hindi nga, meron nga silang taping. Yun naman lang ang problema. Ikaw, Direk GB, sina Carla. Kausap ko naman yung management ng mga artista ko, no? And all-out support naman sila dito sa Sinag Maynila. Siyempre kami, hindi naman to kumbaga matagal na in-announce sa amin. So biglaan din naman yung announcement. So yung, siyempre yung schedule din ng mga artista, medyo kailangan natin consider yung lahat sila kasi may mga taping sila JM, sila Carla, si Cesar, very busy rin. Pero nagbigay naman sila ng word na in support sila, full support sila dito sa Sinag Maynila project. Thank you. Last na, Mel, kasi wala sa Direk Brillante, so siguro si Sir Wilson, tanongin natin. Yung mga pelikula dito, parang wala silang limit kung kailang taon sila pinalabas. Tapos, kasi meron parang 2020, parang nagawa yung film. Tapos, napalabas na rin sa ibang mga film fest. Parang gano'n, wala siyang mga restrictions or anything. Parang maluwag yung Sinag Maynila sa mga pelikula. Tama ba? Yes, Sir Wilson. Sir? Wilson. Even before. We came from COVID, di ba? Kaya pati yun, Sinag Maynila, tumigil na ng 3 taon. So we understand. We also have some movie production that was also delayed because of pandemic and for whatever reasons. Hindi lang pandemic, no? I'm sure there would be some other reasons, no? Kaya we understand. But hindi naman, kasi ang namin, ang qualification namin is never been shown in the Philippines, no? Diba? Kasi kailangan, pwede siya mag-premiere sa overseas. Katulad yung last year's Her Locket, which won in several film festival before it was included in the Sinag Maynila, and it swept the awards, no? And now even the main lead and the supporting female lead and the main female lead are both nominated for FAMAS. So that's already a validation na ang Sinag Maynila ay okay naman ang requirement ng judge, all the tawag yan. Anyway, Boots and Candito, tulungan mo ako. What are the other conditions or requirement for accepting the film to the Sinag Maynila? Which is yeah. Hello. To answer your question, actually nahirapan rin talaga kami kasi sobrang dami ng entries, but ang key criteria that we looked at is
kung yung, especially the shorts and docus, kung nag-screen man siya sa Manila, it should be not in a commercial theater or hindi siya nag-compete sa isang major local festival. So, yung mga regional festivals na hindi pa nag-Manila, yun, we're looking at those films. May nakwento kanina si Together. Actually, dalawa yun eh. Yung Together tsaka Bayaning Aita, those were 2020 selections. But they never got to be screened in commercial theaters in Metro Manila. So, siguro to answer your question, hindi kami particular sa year, but we're particular with the story. Festival po natin ay gaganapin sa September 24, Wednesday hanggang September 30. Ito po ay magaganap dito sa Gateway. Meron po tayo sa Robinsons Manila, Robinsons Antipolo, SM Mall of Asia, SM Fairview. Yun pa lang po sa ngayon, we're still trying to negotiate with the other theaters. And then Gabi ng Parangal po sa September 28, Linggo, dito po sa Gateway gaganapin. Ang presyo po natin, 250 pesos. Alright.